Time check, 6 o'clock na ng umaga guys. Ang aga namin gumising kanina. At saka 1 o'clock pa lang, hindi na siya kumain. 1 o'clock in the morning. Ready na siya guys. So, ayan, ito na siya. Sa baba. I love you. Say I love you. At this time mga ka-feeling baby, binigyan siya ng gamot pampatulog para patulogin siya muna bago siya ibaba kasi nga para hindi siya umiyak pag hindi niya ako nakita na wala ako sa tabi niya. Pero pilit pa rin niyang nilalabanan yung antok niya guys. Kahit antok na antok siya pero pilit pa rin niyang nilabanan yung antok. Siguro umabot ng 1 hour. 1 hour saka siya nakakatulog ng 20. Yan yun naman gising pa siya niyan. Ay talaga namang nilabanan niya talaga yung gamot. Kaya yun nga, umabot siya ng 1 hour. Saka siya nakatulog. Ayan, dito tulog na talaga siya niyan. Kaya hintay na lang kami kung kailan siya kunin ng nurse. A few moments later. At almost 1 hour din kami naghintay. Siguro mga 30 minutes din kaming naghintay. At andito na yung nurse, kinuha na siya, pero nagising siya ulit. Ayan, nagising siya guys. Andito na kami niyan sa baba, papunta na talaga kami sa operating. Papasok na siya. Pero ayun, nagising siya. Diba? Sobrang strong niya. Nilabanan niya yung antok talaga, yung gamot, nilabanan niya. Nagising siya niyan. Kaya sabi ko sa nurse, paano yun pag pinasok siya doon sa operating room, iiyak siya kasi hindi na ako pwede sumama doon sa loob. Ay sabi naman ng nurse, walang problema kasi lalagyan siya ng gamot na yung gamot na talaga na pampatulog. So far, nung pinasok siya doon sa loob, hindi naman siya umiyak. At so mga ka-feeling V, may ipapakita akong video. Hindi sa akin ang video na to, galing to sa YouTube. Pero i-insert ko dito para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang PDA device closure at paano ginawa. So ganito ang ginawa nila kay Amira. Again, nakita ko lang po ito sa YouTube. I-insert ko lang po dito para makita nyo kung ano ang ginawa nila. A loaded period device is called unplugged device. Out the PDA device is loaded into the loader. Now we are loading and making it anti-clockwise rotation. This PDA device is loaded into the loader. Now we are loading it. The next step is to remove any air in the system. For that, we are flushing the loader with a vaporized saline. Now we are able to see the loader and the device. So kung nakikita niyo po yung nilagay nila sa hose, yung tumitiklop tapos bumubuka, ganyan po ang lalagay sa heart ni Amira para mag-close. Putting the loader into the PDA sheath underwater the seals so that no air should enter the system. Now we're advancing the loader underwater seal into the PDA sheath slowly without any rotation. You should go straight, should not do any rotation moments. Now we're advancing the PDA device in through the sheath. Now you are able to see the device going through the sheath. RA, it crosses the ductus now, enters into the descending aorta. After entering to the descending aorta, we have to slowly retract the PDA sheath so that only the aortic end of the disc is deployed. 1 hour later. Alright guys, after 1 hour ng procedure, tapos na siya. Sobrang bilis lang niya kasi nga hindi naman siya open surgery. Ano lang siya, sa legs lang siya pinadaan.
Nakita nyo naman sa video yung tube, doon binadaan yung device papunta sa heart niya. At ito na nga, andito na kami sa kwarto. Alright, may insert pala akong another video tungkol sa PDA device closure, guys. And hopefully hindi ako makapiright nito kasi kinuha ko lang to sa YouTube. I'm Dexter Eugene Cheng, and you're watching The Dose, your healthy serving of medical information from the De Los Santos Medical Center. I'm here to talk to you about patent ductus arteriosus. It's a heart defect that many of us are born with, more so for premature babies. It's a connection between the aorta and the pulmonary artery. It's a tube that does not close soon after birth, and it can be as much as 65% in these preterm infants. Although some term infants will also have this tube failing to close, and when that happens, we can easily close it. It's like magic. It's a procedure called PDA device closure. If you want to know more about PDA device closure, keep watching this video. As I previously mentioned, according to studies, as much as 65% of infants born before the 28th week of pregnancy are affected by the PDA. Interestingly, PDA is also twice as common in girls than in boys. Here at the De Los Santos Hospital, PDA closure is done through a minimally invasive procedure. We use small tubes, and then we put in a device inside the PDA, or we'll put coils if it's a small PDA. It's been asked many times, how fast will my child recover from PDA device closure? And it's like magic. Typically, we just keep a child overnight after the procedure, and in the following morning, once everything is okay, we send them home quite well and healthy and back to normal. Coming here to De Los Santos Medical Center is a wise choice. We have a well-equipped catheterization laboratory. Furthermore, we have a complete set of physicians to help close these ductus arteriosus. We have pediatric cardiologists, pediatric interventional cardiologists like myself, and cardiovascular surgeons just in case we cannot close it minimally invasive, we can still do it by surgical procedure. We can do it from the smallest of infants. Furthermore, we have a complete set of anesthesiologists. Here at De Los Santos Medical Center, we prioritize your child's safety. Our highly trained nurses and medical staff ensure that your child gets the best care possible. We offer affordable pediatric cath packages for PDA closure, so your child gets a procedure without financial worries on your end. For assistance, call our congenital and structural heart unit, which is fully dedicated to accommodating children and adults with congenital heart disease. Also, get your daily dose of healthy information and follow us on our social media platforms. Alright, kung may katanungan kayo tungkol sa PDA device closure, panoorin nyo lang at itindihin yung video na yon. So, ang video na yon ay galing sa De Los Santos Medical Center. Yun ay nasa Pilipinas. Ang hospital na yun, sana ang second option na dalhin si Amira for her surgery device closure. By the way, mga ka-feeling bay, kung may makapanood sa video na ito na may kilala, kakilala, anak, kamag-anak na may PDA or patent ductus arteriosus na walang kakayahang magpa-surgery dahil nga more than 500,000 po ang kailangan na pera for device closure. May alam po akong page, FB page po ito na naghahanap ng mga pasyente na may heart defect. Ang priority nila yung mga indigenous people. Itong Jaden and Friends, nakilala ko po ito nung time na naghanap ako ng sponsor kasi nga hindi rin namin kaya. Pero dahil nga sa case ni Amira na parehong OFW kami na mag-asawa, so hindi kami pasado sa requirements. Pero tutulungan daw sana kami kahit may 200,000 pesos kami, pwede na daw yon. Sila na daw ang bahala sa balance pero doon kami magpapa-surgery. Uwi pa kami sa Pinas. Kaya nakapag-desisyonan ko na dito na lang
dito na lang kami sa Bahrain kasi nga andito pala, pag andito yung surgery niya, andito lahat ng follow-up check-up niya, diba? So andito yung doktor niya, kaya easy for us. And also, kaya dito din kami kasi pag sa Pilipinas, gagastos pa kami ng ticket, tapos magre-renta pa kami kung saan kami pwedeng tumuloy. Saka sobrang traffic doon, di ba? Sa traffic pa lang, lalo na ako may stress. Sobrang traffic doon. Kaya, iyan, ang final decision ko ay dito na lang. Kaya kung may mga kakilala kayo na naghahanap, i-open nyo lang yung page, i-PM sila. Actually, sobrang bait ng admin na yan. Mabilis po silang mag-reply. At saka, tutulungan talaga kayo kung kayo po ay nangangailangan ng tulong. Ayan yan po lahat ng mga nandyan, mga video na yan po yung na mga patient nila na natutulungan. Ayan po. Again po, free po ang surgery pag kayo ay indigenous people. Sana makatulong itong information na to at good luck po. At kung may kakilala kayo, mga kamag-anak, anak, i-PM nyo pa yung page at sana matulungan kayo. Good luck, happy heart soon. 2,000 years later. Ito na nga, napapahinga na siya at hinintay na lang namin yung time kasi nga 12 hours siyang hindi pwedeng kumain at uminom ng tubig at nagreklamo na nga siya dito, mga ka-feeling weird, na gusto niya uminom ng tubig. Ginawa ko, inaaliw ko muna siya, nalaro ako ng Barbie, nilagyan ko siya ng earrings para maaliw siya, makalimutan niya yung gutom at saka yung uhaw. 12 hours later. Charan! At last makakain na kami. Dalawa pala kami, mga ka-feeling B, na gutom kasi nga 1 o'clock din, hindi din ako from 1 o'clock, sinabayan ko siyang mag-fasting. So kung hindi siya kakain, hindi siya uminom ng tubig, ako rin, ganun din yung ginawa ko para ma-feel ko yung nararamdaman niya. Kaya at last, ito na, kumakain na siya at ako rin, after niyang kumain, kakain na rin ako. May naka-prepare na ng food. Actually, dalawang food namin, breakfast at saka lunch kasi nga hindi kami pinakain ng lunch. Breakfast. So, sinabay na nila yung binigay nilang food. So, dalawa yung food namin. So, busog na busog kami, mga ka-feeling B. Thank you, Lord. 1 eternity later. Ang oras na ito ay 8 o'clock na ng gabi. Kaya sabi ng doktor, pwede na siya maglakad-lakad. Kaya naman, dinala namin siya dito sa playroom para makapaglakad-lakad na siya. At bukas nga pala, mga ka-feeling B, diba nga sabi ng doktor doon sa explanation sa video na in-insert ko, pwede na siya makauwi kinaumagan. Kaya ito, bukas nga pala, pwede na siyang umuwi. Kaya pinalakad-lakad na siya, pinalaro-laro na para ma-observe nila kung ano ang reaction niya. At kung may napansin kayo, mga ka-feeling V, may nakakabit pa rin sa kanya. Yan po yung Bluetooth na heart monitoring niya. Heartbeat monitoring ba yun? Lahat-lahat na nandyan. Actually, Bluetooth po yan. Kaya para kahit nasa playroom siya, yung mga nurse nakamonitor pa rin sa kanya. Yung mga nurse nandun sa malapit sa kwarto niya, yung sa nurse station. So kahit nandito siya sa medyo malayo siya sa room niya, yung nurse na nandun na naiwan, nakamonitor pa rin kung ano yung heartbeat niya, yung breathing niya, lahat-lahat na monitor nila through Bluetooth. So yun po yung role ng equipment na yan na dala-dala ni Amira. Kahit saan. Kahit nga naliligo siya, kasi pinaligo siya every day, every morning. Pinaligo siya, kahit na pinaligo siya, dala-dala pa rin yan kasi pwede siyang mabasa. Kaya super high-tech. Na-amaze ako sa na yan, sa equipment na yan, kung ano yan. Sobrang na-amaze ako kasi pwede siyang basain. Yun. The next day. Good morning, guys. So today ay December 16, uwian na namin at syempre tapos na si Amirang maligo. Half bath, nag-half bath pala siya. Ang aga ng nurse, ginising kami ng nurse, mga ka-feeling B, para lang mag-half bath si Amira. So, at ito na nga bago kami uuwi. So, iiko muna siya, mga ka-feeling B. Ayan, that time naghintay na kami kung kailan dumating yung doktor na mag-iko sa kanya.
Yan po yung monitor, dinala na dito. Hindi na kami pumunta doon sa room. Sila na mismo nagdala ng equipment dito. At ito nga pala yung background namin. I mean, bintana pag umaga. Yan po. Ang ganda. Relaxing siya. At ito naman yung last breakfast namin. Ayan. So, sobrang happy niya kasi more with fruits. Kasi favorite niya yung fruits talaga. Love niya yung fruits. 2,000 years later. So, hi guys. Ready na kaming umuwi. Thanks God. Successful yung device closure ni Amira. So, continue yung pag-isolate para hindi siya mahawaan ng ubo or sipon or lagnat, para hindi mag-trigger yung yung throat niya, yung tonsil, para hindi mag-trigger. So iiwas muna kami sa labas, mag-isolate kami hanggang 3 weeks daw sabi ng kung pwede hanggang 3 weeks para safe. Tapos end of this month 30, meron ulit siyang follow-up check-up para sa TDE ko. Then, yun. Thank you sa lahat ng tumutulong, sa support nyo sa paraffol. Thank you po. At patuloy pa rin po yung paraffol kahit tapos na po yung operation ni Amira. Of course, patuloy pa rin po yun kasi laking tulong po yung mga paraffol para sa check-up. At sana kung makalikom ng pera na medyo malaki-laki para ipambayad doon sa inutang namin pang pa-surgery kasi sobrang laki ng utang namin sa kumpanya guys. Yung kumpanya kasi yung nagbayad ng pa-surgery ni Amira pero utang yon, loan. So sobrang laki ng loan namin kaya continue pa rin yung paraffol namin para pag medyo malaki na siya, pwede na naming i-data doon sa ihulog doon sa utang namin. At saka meron pa rin po siyang upcoming surgery. Bawal pa siya mag-surgery ngayon after 6 months kung maka-recover na siya. After 6 months pataas, pwede na daw siyang pwede na daw may another surgery. Pwede na daw siyang magpa-surgery sa sa tonsillitis. So, siguro that time, 6 months more or more. No, don't eat that. 6 months or more. Siguro that time, naka-save na kami that time pang pa-opera kasi mahal din siya guys. Although, mas mahal yung itong sa heart kasi more than 500,000. Pero, yung sa sa mahal din naman kasi nasa siya guys, more than 80,000. So yun kailangan ulit naming mag-save doon. Kaya sobrang laking tulong yung paraffol. Pag tuloy-tuloy yung raffle. So siguro makalikom kami ng pampa-surgery sa tonsil. At sana lumaki nga siya. Abot na kahit kahit 100,000 yung malikom na. Possible ka yung para sa makalikom ng 100,000 man lang para panghulog doon sa panghulog doon sa utang at saka pangbayad ng surgery sa tonsil at adenoids. Ay nako, ang hirap kahit 100,000 ang hirap makalikom guys. Sana aabot ng 100,000 kahit 100,000 man lang. Pampa yung 80,000 pampa sa another surgery, tapos yung ay nako, ang hirap mag guys, ang hirap mag kwenta. So anyway, si Papa Jesus nang bahala sa amin, kaya namin to. Ayun guys, tumawag na yung asawa ko guys, andito na siya sa baba. Bye. Bye-bye.
Minsan, dumadating sa point ng buhay natin na gusto na lang nating sumuko. Gusto na lang nating ayawan yung mga pagsubok natin sa buhay. Minsan, nakakaranas tayo ng kapaguran dahil sa sobrang bigat ng pinagdadaanan natin. Pero lagi mong tandaan na ang pagsubok na meron ka ay hindi ka nag-iisa dahil magkasama mo ang Panginoon sa laban na ito. Maniwala ka sa dulo ng mga pagsubok na yan, may tagumpay na naghihintay sa iyo. Always ask God to give you strength. Hindi ka nag-iisa, hindi ka niya pababayaan. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon.